Hey guys, this is me again, Irish, and welcome back to my channel. And we are back to our virtual assistant video since highly requested ng mga viewers natin. And for today's video ay pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga hindi mo dapat gawin if you wanted to be a successful virtual assistant. And if you're new to my channel, don't forget to hit the like and subscribe button para updated kayo sa ating mga bagong videos. I hope you watch this video till the end para makakuha kayo ng tips and also maiwasan nyo yung mga gantong klase ng mistakes. So, madami ngang may gusto maging successful sa gantong klase ng industry, pero hindi lahat pinapalad. Siguro akala ng iba, petiks lang tayo sa trabaho na to, but hindi nila alam na madaming dark sides of pagiging virtual assistant. Hindi ganun kadali magsimula, hindi din ganun kadaling mag-maintain ng client. If you wanted to be a successful virtual assistant, there are things that you needed to avoid. So mag-share ako sa inyo ng at least 8 critical things that you should never do if gusto mong maging successful or mag-thrive ka sa ganitong klase ng industry. So number 1 is resigning without a secured client. Madami nagre-resign agad sa trabaho kasi akala nila madali lang makakuha ng client sa pagiging virtual assistant. Pero, huwag niyo itong gagawin kasi it will give you pressure and stress kasi hindi naman laging ganun kadaling maghanap ng client. Nabanggit ko na sa inyo to dati na minsan umaabot pa ng ilang buwan bago makakuha ng kliyente. Kailangan i-make sure mo muna na meron ka talagang secured client. Or, what I suggest is you do it as a part-time muna para mapakiramdaman mo din kung gusto mo ba talaga yung gantong klase ng trabaho, kung ready ka na ba talaga, or kung super secured na ba tong client na to, kung kaya na ba niyang i-match or higitan pa yung sinasahod mo sa kung ano man yung work mo ngayon. Number 2, negative mindset. So, pag palagi kang may doubt, nahihiya ka, takot ka mag-try ng mga bagay-bagay, walang mangyayari sa inyo yan. Kailangan lakasan niyo yung loob niyo sa gantong klase ng industry. Promise dito talaga titibay yung loob nyo o minsan pati mukha nyo titibay na din talaga dito. I-replace nyo yung mindset nyo na palaging sinasabi nyo na hindi nyo kaya. Instead na sabihin nyo na I can't do it, sabihin nyo I can do it. Or sabihin mo kaya mo to, wala namang mawawala kung itatry mo yung mga bagay-bagay eh. May mas mawawala pang opportunity sa inyo kung hindi kayo magta-try or kung laging negative yung mindset nyo. Number 3 is ghosting. Ayan, kaka-negative mindset nyo, siguro ito na yung next na baka mangyari sa inyo or pwede nyong gawin, which is ghosting. Wag nyo din tong gagawin guys kasi masakit siya sa kahit anong aspeto. Tapos may may closure, di ba? It's so unprofessional pag nag-ghosting tayo ng clients. And reputation nyo din yung masisira pag ginawa nyo to. Whether it's interview, nag-start ka sa virtual assistant, or matagal ka na sa client mo, we need to have an open communication with our clients para malaman nila kung ano bang mga plano mo, if tutuloy ka pa ba o hindi na. Madalas ko itong napapansin sa mga newbies, yung mga nag-i-start pa lang sa virtual assistant, lalo na yung mga kabado, like nakaschedule na tapos hindi tutuloy without proper communication kay client. You have to inform. It's like giving respect to the client and professionalism na din. Next is taking too many clients and cannot manage them all. Okay lang naman kumuha ng madaming clients as long as mamamanage mo silang lahat. Pero di ko pa rin nagigets yung iba na dalawa yung clients, tapos calls pa, and then sabay pa nung oras. Ini-imagine ko kung sabay ba niyang kinakausap or salitan ba. Well, tempting talaga kumuha ng madaming clients eh. Lalo na kapag nagko-compute ka. Tapos, na-realize mo na ang laki ng sasahurin mo. Pero sa gantong strategy, sa totoo lang naapektuhan yung quality of work, yung service na binibigay mo. At nakaka-burnout din. Naranasan ko na magkaroon ng 3 clients. Pero iba-iba siya ng oras. So, I have like 1 full-time and then 2 part-times, isa dun calls. Nagagawa ko naman yung nang tama yung trabaho ko, pero hindi na ako nakakalabas ng kwarto. Like, hindi ko na alam kung ano itsura ng labas ng bahay namin. And hindi ko na din nakakausap yung mga anak ko. Puro work na lang yung ginagawa ko magdamag. So, know your limits and much better na may focus ka so that you can give great results and also quality work. Next is always saying yes. Alam ko, pag nag-yes tayo always kay client,
is feeling natin it's a good thing because napiplease natin si client. And medyo guilty ako dito lalo na noon. Pero yung nagtatagal na ako sa ganitong klase ng industry, natututo na ako makipag-negotiate kay client. Natututo na akong humindi. We can be selective on the task that we take. Pag hindi kaya, pwede magsabi ng no. Pag inoferan ka ng $3 per hour, pwede ka mag-no. Pag hindi okay sa'yo, pwede ka magsabi ng no. You can say no in a polite way and then negotiate. Know your worth, let them know your terms. Learn when to say no. Pang-anim, being sensitive and too emotional. Yung mga clients natin is always straight to the point yan. Walang paligoy-ligoy. Minsan, kapag meron kang ginawa na hindi nila nagustuhan, tapos napagsabihan ka, akala natin galit na agad, tapos iiyak-iyak ka na agad. Dito ko sinasabing titiba yung loob nyo sa ganitong klase ng industry. Bawal lang madamdamin kasi pag dinamdam mo, talo ka. If your client provides you a constructive criticism, try to view it as an opportunity to grow. Do not take it personally. Sa mga bago naman, pag nare-reject tayo, masyado tayo nagiging emotional. Like, ayaw na natin mag-try, inisip natin baka hindi to para sa atin, dinadamdam mo kasi paulit-ulit ka nang nai-interview, paulit-ulit ka na nagpapasa ng resume mo, pero hindi ka pa rin natatanggap. Pero sa mga newbies natin, natural lang yan. Lahat dumadaan sa ganyang sitwasyon. Huwag kayong masyadong madamdamin. Pag na-reject, move on, apply, ganun lang hanggang sa matanggap ka. Hindi lang kayo ang nakaka-experience ng rejection, halos lahat na experience yan, even me. Next is staying in your comfort zone. So kapag naging virtual assistant ka, you need to grow and learn things if you wanted to be more valuable kay client. Kailangan mong i-face yung mga challenges kasi malilimit yung potential mo kung hindi mo itatry yung mga bagay-bagay. Sa ganitong klase ng industry, change is constant, so you always have to learn new things, lalo na sa technology at mga tools. Lastly is fake it till you make it. No offense sa mga kakilala kong gumagawa nito, but I'm not really a fan of this fake it till you make it thing. Nag-work sa iba but not for me. It's risky, lalo na sa client relationships. It's like pretending na alam mo pero wala ka naman palang alam dun sa ginagawa mo. Ang ending, na-disappoint si client and you're not just hurting your own reputation. You might also hurt the reputation of your community as well. Pwede kasing isipin ni client na lahat ng Pinoy ganon na nagmamagaling lang. Hindi naman pala alam yung ginagawa. For me, it is much better na maging honest na lang kay client kung ano yung hindi at kaya mong gawin. Kasi ako, sa interview pa lang, pag hindi ko talaga alam, sinasabi ko kay client. Sinasabi ko lang sa kanila kung ano ba talaga yung kaya kong gawin. And then, if nag-insist si client na kailangan niya ng ganito ganyan, I let them know na I'm a fast learner and I'm willing to learn, lalong-lalo na sa mga task na hindi talaga ako familiar. Like me, meron akong client na ang task ko is nag-onboard ako ng mga agents. So, wala naman akong alam sa pagiging HR or recruitment. And alam ni client na wala akong alam sa ganitong klase ng task. But, ang ginawa nila is tinrain nila ako. Instead of having this fake it till you make it mindset, I prefer this saying. So sabi dyan, face it till you make it, get up, work hard, fail, stand up, face it again, do a little better, fail again, get back, and repeat. O diba, success is sweeter pag pinag-aaralan at pinaghihirapan. So yun guys. So I hope that you learned something from this video. And I know that madami ka pang katanungan sa pagiging virtual assistant. So if you have questions about pagiging virtual assistant, ilagay nyo na yung question nyo sa comment section para matry natin siyang ma-discuss sa mga susunod nating videos. And if you are new to my channel, don't forget to hit the like and subscribe button para updated kayo sa ating mga bagong videos. So hanggang sa susunod nating vlog, again, this is Irish. Bye!